Tila hinugot sa nakaka-inlove na pelikula ang kasal na ito. Pero ang wedding venue, hindi lang basta-basta garden, kundi may mga bench at classroom din. Hindi lang pala. Dami na nanonood. You heard it right, mga kapuso. Ang couple-to-be na ito, nag-I do sa isang eskwelahan. Ang bride kasi sa video, walang iba kundi ang masipag at masayahing canteen staff na si Alma. Kasi pag pupunta po sila dun sa pwesto namin, wala sila, pag bibili sila sa amin, sabi niya, "Hi ate, kamusta ka? Ganyan, pabili naman ng ganito." Ako naman po siya, syempre as a canteen staff, I approach them to smile, ibalik ko sa kanila yung ano nila sa akin, yung pagbati nila. Madali po siyang kausapin kasi she's a jolly person po eh. Talagang pag pupuntahan mo siya, lalapitan po, babatiin ka po niya. Pero sa likod ng mga ngiti ni Alma, nagkukubli ang lungkot. Dahil maaga raw siyang nabiyuda nang mamatay ang kanyang asawa noong 2009 sa komplikasyon sa sakit sa puso. Meron po akong 3 anak sa una. At the age of 28, naging biyuda po ako. Yun po, ante, hanggang sa, yun po, naging focus po ako that time sa trabaho. Pero si Alma, nagtatanong daw noon sa langit kung siya ba'y makakahanap pa ng panibagong pag-ibig. Kaya naman 2 taon matapos pumanaw ang asawa, ang puso ni Alma muli na niyang binuksan. Hindi naman daw siya binigo ni Cupido dahil sa isang dating app, nakilala niya ang man of her dreams the second time around. Si Rodrigo. Masaya ako nun, siyempre. Kumbaga nawala yung lungkot ko nun eh. Naging masaya ako, lagi ko siyang kausap. Pero sa kanyang sitwasyon, ang pakikipagrelasyon daw kay Alma may +3 na kasama. June 11, 2012, nagsabi po siya sa akin na gusto mo puntahan kita dyan sa inyo. Hindi, sa akin talaga gustong-gusto ko siya makita. Kasi mahilig rin ako sa bata eh. Dito raw napatunayan ni Alma na ang intensyon sa kanya ni Rodrigo, tunay. Kalauna na nga, nagdesisyon na rin silang magsama at binayayaan sila ng isang anak. Saka alam ko yung obligasyon nun. Obligasyon na hindi lang siya. Dapat package. Ang ating lovers, kontento at masaya na raw sa buhay. Pero tila raw ba may kulang pa ang basbas ng kasal na kukumpleto sa kanilang pagsasama. Naiisip ko po yun. Yung, kumbaga, financially. Saka hindi pa talaga stable yung trabaho namin eh. Kumbaga paudlot-udlot lang eh. Kaya hindi kami kaagad makapagpakasal. Parang nawalan na ako ng gana na baka hindi na ako makasal. Kasi hindi po ako kasal sa first husband ko eh. Ang wish ng mag-asawa, tila dininig ng langit. At ang naging susi, ang araw-araw niyang pinagsisilbihan ng mga estudyante sa paaralan. Ang sabi po ng dean namin, sa prof namin is, kami po yung naantasan para gumawa ng large-scale event na about sa wedding. Mula sa ayos ng venue at pagkain sa reception. Ang libreng wedding, good news daw talaga para sa dalawa. Thank you dahil sa minahal mo kami ng mga anak mo, lalo na yung 3 anak. Sila masabi ko sa'yo, ikaw at ako. Hanggang sa huli. Sabi ko, wow. Inakala mo na simple, pero pag nakita mo as in sobrang garbo pala talaga. Sobrang saya ko na masasabi ko sa sarili ko na ako na talaga ang Mrs. Iluson. Pero para sa mga hospitality management student na ito, hindi lang daw basta school requirement ang inorganisang kasal, kundi regalo sa pinakamamahal nilang Ate Alma. Super happy po kasi nung nakita pa lang po namin sila nang nag-kiss the bride, parang kami po yung kinilig para kay Ma'am Alma. Para po sa kanila na maraming taon pa pong pagmamahalan at pag-uunawa ng kailangan nila. Ang dapat nilang gawin para sa isa't isa. Sobrang pasalamat. Sobra. Kasi yung ganitong opportunity na ibinigay sa akin bilang canteen staff, hindi ko ina-expect na mas mahihigitan nila yung
dream wedding namin ng asawa ko. Ang Good News Team, syempre, may pa-wedding gift din. Appliances na magagamit nyo sa buhay mag-asawa. Salamat. Di ba ito yung gusto kong bilhin? Oo nga. Hindi mo pa na-check out. Hindi pa. At least meron na tayo ngayon. Marami pong salamat sa Good News po dito po sa regalong binigay niyo sa amin. Makalipas ng ilang buwan pagkatapos ng kanilang kasal, si Alma patuloy pa rin ang serbisyo sa eskwelahan. At ilan na nga sa mga estudyanteng tumulong sa kasal, kasalukuyang nasa huling baitang na ng kanilang pag-aaral. At sa ngayon, ang mag-asawa, nagsisimula ng bagong buhay ng magkasama. Kontento at masaya sa buhay na meron sila ngayon, basta kasama ang buong pamilya ngayong bagong taon. O di ba? Sinong mag-aakalang bukod sa edukasyon at pagkakaibigan, ang 4 na sulok ng paaralan magiging saksi rin sa sumpaan ng dalawang nag-iibigan.